Sinimula ng isang tagapagsalaysay ang kwento sa pagsasabing 3 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig taong 1944. Nakipagkasundo ang Finland sa Soviet Union upang tulungan silang palayasin ang mga tropang Aleman mula sa kanilang bansa. Dahil dito, sinimula ng mga Nazi ang paggamit ng scorched earth na taktika. Sinusunog nila ang mga bayan, sinisira ang mga daan at tulay, at inaaresto ang mga tao. Isang minero na nagngangalang Aatami Corpi ang nagmimina ng ginto kasama ang kanyang munting aso. Una niyang natagbukan ang isang malipik na piraso ng ginto at nagkampo sa lugar ng ilang gabi habang may mga eroplanong pandigma na lumilipad sa himpapawid. Di naglaon, natuklasan ni Aatami ang isang malaking deposito ng ginto sa lupa, dahilan upang siya'y mapasigaw sa tuwa. Kinuha niya ang lahat ng gintong nakuha at nagsimulang maglakbay patungo sa pinakamalapit na bangko. Isang unit ng mga Nazi na pinamumunuan ni Bruno Helldorf ang naglalakbay sa lupain, kasamang ilang kababaihan na kanilang mga bihag. Habang naglalakad, isang maliit na grupo ng mga Nazi ang nakasalubong si Atamay kasama ang kanyang aso habang nakasakay siya sa kabayo. Pinahinto nila ito at hinini na masayasat ang kanyang mga dala. Pinatagbo ni Atamay ang kanyang aso upang magtago habang nagsimulang paputukan siya ng mga Nazi. Natagpuan ng pinuno ng grupo ang gintong pag-aari ni Atamay at nagsimulang lokohin ito, sinasabing kukunin nila ang lahat ng ginto. Tumugon si Atamay sa pamamagitan ng pagkuha ng kutsilyo at itinarak ito sa ulo ng Nazi. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaslang ang natitirang mga Nazi, sinaksak at binaril niya ang mga ito at ginamit pa ang isa bilang panangga sa bala. Pagkatapos ng labanan, nagpatuloy si Atamay sa kanyang paglalakbay sakay ng kabayo. Natagpuan ni Helldorf at ng kanyang mga tauhan ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan at isang piraso ng gintong bato na naiwan. Sinundan nila ang bakas ni Atami at nagsimulang paputukan siya. Nakalayo ang kabayo mula sa putukan, ngunit nasagasaan nila ang isang mina na sumabog at pinasabog ang kabayo. Nalungkot si Atami sa pagkamatay ng kanyang kabayo bago siya napilitang magtago. Natagpuan ni Helldorf at ng iba pang mga Nazi si Aatami at napaligiran nila ito. Napansin ni Aatami ang isang mina malapit sa kanya at inihagis niya rito ang isang bato na nagdulot ng pagsabog at nagsilbing panangga upang siya'y makapagtago. Nagsimulang paputukan ng mga Nazi ang direksyon niya. Ipinadala ni Helldorf ang isang batang Nazi upang tingnan kung buhay pa si Aatami. Inihagis ni Aatami ang isang mina sa ulo ng Nazi na agad ditong sumabog. Muling nag-utos si Helldorf ng 2 pang sundalo na tumakbo, ngunit napunta sila sa mga mina at parehong ring sumabog. Isa sa mga babaeng bihag, si Eno, ay kusang nagboluntaryong sumugod kasamang isa pang babae. Habang nagmamarcha ang mga Nazi, kinausap ni Helldorf ang isa sa kanyang kasamahan na nakakita sa mga dogtag ni Atami at nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan bilang sundalo sa Winter War. Nawalan si Atami ng pamilya dahil sa mga Ruso, at mula noon ay nakilala siya bilang isang malupit na mamamatay tao na tinatawag ng ilan na Koshchei o ang walang kamatayan. Plano ni Helldorf na makuha ang ginto dahil alam niyang malapit nang bumagsas ang kapangyarihan ng Nazi Party at ang ginto ang magiging daan nila upang makapamuhay ng payapa sa kanilang pagreretiro. Tumakbo at nagtago si Atami hanggang sa dumaan ang konvoy ng mga Nazi. Gumulong siya sa ilalim ng isa sa mga truck nila at ginupit ang isa sa mga linya ng gasolina upang matakpan ang kanyang amoy mula sa mga asong panghanap ng mga Nazi. Huminto sina Helldorf at ang iba pa nang maamoy nila ang gasolina. Nahuli nila si Atami at tinangkang patayin, ngunit sinindihan niya ang isang posporo na nagpasiklab sa gas na bumabalot sa kanya, dahilan upang magliyab siya bago siya tumakbo papunta sa kalapit na lawak. Pinaputukan siya ng mga Nazi, ngunit naghintay si Helldorf hanggang sa lumitaw siya upang huminga. Pagkatapos, nag-utos siya sa 3 Nazi na pumunta sa bangka at sumisid para hanapin si Atami.
Dalawa sa kanila ang sumisid, ngunit pinugutan ni Atami ng lalamunan at kinuha ang natitira nilang hangin. Ang ikatlong lalaki ay nagtamkang tumakas sakay ng bangka, ngunit pinabaril siya ni Heldorf dahil sa pagtatangka nitong tumakas. Sumakay si Atami sa bangka at nakatakas, habang nakuha naman ni Heldorf ang aso. Habang naglalakad si Akatami, napadpad siya sa isang bayan na winasak ng mga taktika ng mga Nazi. Nakakita siya ng isang inabandon ng gasolinahan kung saan pinadala ni Heldorf ang aso upang hanapin ang amo nito. May nakataling dinamita sa katawan. Tinanggal ni Akatami ang dinamita, ngunit natapon siya ng pagsabog. Dumating sina Heldorf kasama ang dalawa niyang tauhan na sina Wolf at Schutz at itinali si Akatami sa leeg upang bitayin siya bago ninakaw ang natitira niyang ginto. Gayunman, nagawa ni Akatami na isabit ang sugat niya mula sa pagsabog sa isang bakal na poste upang mailigtas ang sarili mula sa lubid. Kinabukasan ng umaga, dumating ang dalawang pilotong Aleman para kumuha ng gasolina. Nakita nila si Aatami at sinubukang asarin siya. Ngunit sinaksak ni Aatami ang isa hanggang sa mamatay. At pinatumba naman niya ang isa pa hanggang mawalan ng malay. Pagkagising ng piloto, pinilit ni Aatami na ilipad siya papalapit sa grupo ng mga Nazi bago niya ito sabitang nakabitin at iwanan para matagpuan ng mga kalaban. Nahabol ni Atami ang convoy habang papunta ito sa Norway upang tumakas dala ang ginto. Nakakuha siya ng ilang baril at ibinigay ito kina Ayano at sa iba pang mga babae. Hinila ni Atami ang isang Nazi palabas sa kalsada kung saan siya nasagasaan ng tangke. Pagkatapos nito, kinuha ng mga babae ang mga baril at pinagbabaril ang mga Nazi. Sakay ng tangke, sinakop ni Atami ang kontrol nito at hinila palabas si Wolf. Iniwan siyang mapasakamay ng mga babae. Nagkita sina Heldorf at Schutz kasamang kanilang piloto upang makatakas, ngunit binaril ni Heldorf si Schutz sa ulo at siya lamang ang sumama sa piloto. Habang lumilipad na sila, nakahabol si Ayotami at pinaputukan sila gamit ang tangke. Tinamaan ng piloto. Ginamit ni Ayotami ang kanyang pikong martilyo upang kumapit sa eroplano habang ito ay umaangat. Nakapasok siya sa loob kung saan hinarap siya ni Heldorf. Matindi siyang binugbog ni Heldorf at ginamit pa ang isang static line upang hiwain ang kanyang mukha. Gayunman, naghintay si Ayotami ng tamang pagkakataon upang mahawakan ang linya at ikabit ito sa isang bombang nasa eroplano. Nahulog ang bombang kasama si Heldorf na nagresulta sa kanyang nakamamatay na pagsabog. Pagkatapos nito, pumunta si Ayotami sa cockpit kung saan patay na ang piloto at naghanda siya sa matinding pagbagsak ng eroplano. Dinala ni na Aino at ng iba pang mga bilang na babae si Wolf sa hukbong finish. Samantala, nakalabas si Atami mula sa latian at nakakita ng motorsiklo at muling nakita sila ng kanyang aso. Sumakay si Atami patungong Helsinki at dumating sa isang bangko. Lahat ng tao ay napatingin sa maruming na hukay, pumasok habang may dalang pait. Inilapag niya sa counter ang lahat ng gintong nakuha niya at ibinigay ito sa teller. Sa unang pagkakataon mula simula ng pelikula, nagsalita si Atami at humiling ng malalaking pera dahil ayon sa kanya, hindi ganun kabigat dalhin.